Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay dumating si Yoo-won upang maisakatuparan nito ang kanyang plano, sa pamamagitan ng mga bangkay ng mga kadet sa harap ng mga ito. Nang bigla namang natigilan ang young master ng Dark Clan. Sabi nito na ngayon ay alam na nito ang pananggagalingan ng hindi maganda nitong nararamdaman. Ang una ay akala nito na sinusubukan lamang siya na mapatalsik nito, bilang ang panghuli nitong katunggali sa labanan ng mga tagapagmana, ngunit kapag ang mga katawan ng mga ito ay naibalik sa kani-kanilang mga clan, ay wala ng pagpipilian ang mga ito kung hindi ang isisi sa kung ano ang mga bakas ng teknik ang makikita sa mga katawan ng mga ito bilang salarin sa pagkakamatay ng kanilang miyembro ng clan, at ang tunay nitong layunin, ay ang maglaban-laban ang 5 clan sa isa't isa. Sobra itong nagagalit dahil si Cheon Yoo-won ay nagawang maisahan ang mga ito, at ginamit nito ang kanilang estratehiya na paggamit sa kanilang mga kaaway upang ang mga ito ang maglaban-laban, at ito ay bumalik sa kanila. Matapos ay agad na inutos ng Left Guardian na dalhin ang dalawa sa detention center agad-agad. Sa Demonic Academy, Director's Office, ay sinasabi ni Senior Instructor Hu na ang mga bangkay ng mga kadet ay matagumpay nang naipadala sa kanilang kinabibilangang clan, at nagpadala na din sila ng opisyal na pahayag na si Cheon Muyon at Mu Jin-on, ay ikukulong sa detention center hanggang ang Lord at ang mga Council Elders ay makabalik. Sabi niya na isa itong nakakagulat na pakulo. Wala ni isa ang makakaalam ng katotohanan ng dahil lamang sa pagtingin sa mga bangkay ng mga ito, at isa din ito sa kanyang ipinagtataka. Sa isip nito na imposible kahit na ito pa ay isang Grandmaster upang magawang makopya ang teknik na isang beses pa lamang na nakikita. Bukod pa doon ay ito ay hindi ordinaryong teknik, ngunit ito ay ang secret teknik ng leader ng Dark Clan. Kung ano man ang kaso, ay ang labanan sa pagitan ng 5 clan ay hindi na maiiwasan pa. Ang Lord ay matagal nang tinatrabaho ang pagpapahina ng kanilang kapangyarihan, ngunit si Cheon Yoo-won ay nagawang mahati ang mga ito sa paraan na tanging posible lamang na magawa sa Demonic Academy, at mukhang ito ay sobra nang nag-matured. Ang tunay na Lord na hinihiling ng Demon Sword ay ngayon ay naipanganak na. Sa kanlurang bahagi ng Heavenly Demonic Cult Castle, sa Poison Clan's Manor, ay galit na sinasabi ng Vice Leader ng Poison Clan, na si Baek Moon-soo, na hindi na nila ito makakaya pa, nais pa sana nito na magpigil hanggang sa matapos itong magluksa sa pagkamatay ng kanyang ama, ngunit sumusobra na ang mga ito. Sumang-ayon naman dito ang isa sa core member ng Poison Clan, na si Baek Cha-woo. Sabi nito na hindi na dapat nilang hayaan pa na paglaruan pa sila sa kamay ng Dark Clan. Sigurado ito na ang lahat ng naririto ay alam ang patungkol sa pagbago ng isip ng kanilang leader na makisali sa ika-6 na pagsusulit matapos na bisitahin ito ni Lady Mo ng Dark Clan, at higit pa dito ay nagawa pa nitong magpakita sa burol ng kanilang leader. Si Lady Mo ay mababa ang tingin sa kanilang mga Poison Clan. Ang kaluluwa ng kanyang ama at ni Cholgu ay matatahimik lamang matapos nilang mapugutan ng ulo si Lady Mo. Sabi naman ng isa sa vice leader na humihingi ito ng pasensya sa kalagitnaan ng burol, ngunit ito na ang tamang pagkakataon para gawin ito. Sinang-ayunan naman ito ng kanyang katabi. Sabi nito na malaki ang kanilang tiyansa na manalo habang ang leader ng Dark Clan at kalahati ng puwersa nito ay nasa malayo. Sabi naman ng isa nitong kapatid na sigurado siya na iniisip ng mga ito na wala silang panahon na maisip ang bagay na ito, dahil alam nilang abala sila sa paghahawak ng burol ng kanilang pamangkin, at hindi nila dapat na palagpasin ang pagkakataon na ito, na sinang-ayunan naman ng vice leader ng Poison Clan. Sabi nito na tatapusin na muna nila ang burol ng kanilang pamangkin, at pagtapos ay palihim na ipag-uutos sa kanilang puwersa na magtipon dito ng alas 2 ng umaga bukas. Sumunod na araw, alas 4 ng umaga, sa Dark Clan's Manor. Sabi ng isa na dahil wala ang Dark Clan leader, ay ito na ang tamang pagkakataon upang maubos nila ang mga nandito. Sa isang pagsugod ay papasukin nila ang kaloob-looban ng kanilang quarter, na sinang-ayunan naman ng mga ito, matapos ay nagbigay na ito ng hudyat. Kaya naman ay ang lahat ay nagsipag-sunod na papasok sa loob ng Dark Clan's Manor. Nang makapasok ay napahinto naman ang mga ito,
Sabi ng isa na mukhang may kakaiba siyang napapansin sa paligid, dahil walang kahit na isang anino ng tao sa paligid, kahit na matagumpay na nilang napasok ang kanilang manor. Kinabahan naman ang isa nilang kasama, na hindi kaya ay. Kaya naman ay sinabihan nito ang mga kasamahan niya, na ito ay isang patibong, at maya-maya pa ay pinaulanan sila ng Dark Clan ng mga palaso. Sinabihan naman niya ang kanyang mga kasamahan na mag-iingat ang mga ito at iwasan kung maari, dahil ang mga palaso ay may mga nakalagay dito na chi. Nang matapos silang paulanan ng palaso, ay madami sa kanilang bilang ang napaslang. Kaya naman napasabi ang isa sa mga ito na hindi kaya ay alam ng mga ito na aatake sila ngayon. Sabi ng vice leader ng Poison Clan na sinimulan na nila ito, kaya naman ay wala na silang lugar pa na matatakbuhan. Matapos ay inutusan na nito ang lahat na labanan nila ang mga ito hanggang sa kamatayan. Naganap na nga ang malagim na digmaan sa pagitan ng dalawang clan, ang Poison Clan laban sa Dark Clan. Bigla namang may dumating na isang malakas na miyembro ng Dark Clan, at sinasabihan ng mga ito na kapag ang daga ay wala ng matakbuhan ay kahit ang pusa ay magagawa na nitong kagatin. At mukhang sinusubukan ng mga ito ang lahat upang magdusa, at agad namang may pumunta dito na isang kawal ng Poison Clan upang atakihin ito, ngunit sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay ay nagawa niya itong mapinsala. Nang bigla naman itong nagpamalas ng isang pambihirang kakayahan na nagawang mapaslang ang karamihan sa mga kawal ng Poison Clan, dagdag pa nito sa kanyang sinasabi, na sa huli ay mananatili pa din ang mga ito bilang mga daga. Nang may bigla namang sumugod sa kanya, na agad naman nitong nasalag. Matapos ay nagtanong ang isang ito kung siya ba ang vice leader ng Poison Clan. Sinabihan naman niya ito na napakahina ng isang ito, at biglang binigyan niya ito ng malakas na pag-atake na buong-buo naman niyang sinalo. Nabahala naman ang mga kasamahan nito dahil sa kanilang nakita sa ginawa nito sa kanilang vice leader. Bigla namang dumating si Lady Mo, at sinasabi na nakakawalang gana panoodin ang mga Poison Clan, dahil kumilos ang mga ito base sa kanyang inaakala. At masyado nilang minaliit ang mga kakayahan ng mga ito dahil lamang sa wala dito ang kanilang leader. Matapos naman na makita ng dalawa si Lady Mo, ay galit na galit ang mga ito na sinugod siya. Ngunit sinabihan lamang sila ni Lady Mo na ang kamatayan ng mga ito ay ngayon na magaganap. Kaya naman ay nagsigawa ito ng isang malakas na pag-atake na nagawang putulan ng ulo ang dalawang miyembro ng Poison Clan. Nakita naman ito ng isa pang taga-Poison Clan, ngunit maya-maya pa ay dinakot ito sa ulo at sapilitang pinaluhod. Sa isip nito ay hindi siya makapaniwala, dahil may mga halimaw pa pala ang naiwan sa loob ng Dark Clan bukod pa sa kanilang clan leader. Nang nakita naman nito si Lady Mo, ay sinabi nito na akala niya ay wala lamang ito at isa lamang unang asawa ng Lord, at mukhang itinatago lamang nito ang kanyang kakayahan. Sinagot naman siya ni Lady Mo na hindi naman niya ito itinatago sa lahat, hindi lang talaga niya maipakita ito dahil wala namang dahilan, nang bigla naman itong pinugutan ng ulo ni Lady Mo. Nang matapos ay nagsi-report kay Lady Mo ang mga kawal nito at sinasabi na natapos na nilang linisin ang mga daga sa kanilang manor. Binati naman ito ni Lady Mo, ngunit nanghihinayang siya dahil hindi na nito mapapakinabangan pa ang mga natitirang Poison Clan. Nababahala naman ang isang tagasunod nito na dahil sa ang Poison Clan ay sinubukan na lusubin sila, ay gaano ito kasigurado na walang gagawin ang Blade Clan. Sinagot naman siya ni Lady Mo na wala itong dapat na ikabahala, dahil ang Blade Clan ay hindi gagawa ng kahit na anong bagay nang sila lamang nang walang direktang utos galing sa kanilang clan leader. Sabi nito na naiintindihan niya, at bukas ay magpapadala ito ng mga tauhan sa Demonic Academy upang kuhain na dito ang kanilang young master. Hindi naman ito sinang-ayunan ni Lady Mo. Sabi nito na hayaan lamang nila ito doon, si Qian Muyon ay kailangan na mapag-isipan ang kanyang mga nagawang aksyon. Nagtataka naman ito kung bakit, dahil hindi nila dapat na hayaan lamang ito doon. Sinagot naman siya ni Lady Mo at sinasabi na mas kilala niya ang kanyang anak sa kahit na sino pa, ang kailangan niya ay magising dahil nahulog ito sa patibong ng kanyang kalaban dahil sa pagiging kampante,
at nais niya itong turuan na ang posisyon sa pagiging isang lord ay hindi madali, kaya naman tingin niya ay kailangan ito ng kanyang anak, ang matuto. At ang pinaka-importante sa ngayon ay ang gamitin nila ang kanilang lahat ng mga resources upang malaman ang lahat patungkol sa bastardong si Qian Yuwon, at kahit na kailanganin na ikulong at tanungin ang dati nitong gwardya na si Guard Jiang, at ang mga kadet na napatalsik sa Demonic Academy. Tinanong naman siya nito kung ayos lamang ba siya, sinagot naman siya ni Lady Mu na ayos lamang ito. Mayroon lang ginawa ito sa kanya, kaya naman ay dapat nitong singilin siya ng kabayaran. Sa isip naman nito na si Yuwon ay masyado nang nagiging mapanganib kung hahayaan niya lamang ito, at hindi siya ang taong kayang hawakan ni Qian Muyon, kaya naman ay kailangan na niyang personal na asikasuhin ito ngayon. 4 na araw na ang nakalipas matapos na may padala ang mga bangkay ng 4 na kadet sa kanilang mga kinabibilangan na clan. Matapos na may patapon sa detention center si Qian Muyon at Mu Jinyuon, at maselyohan ang chi ng mga ito, ay ang kanilang mga kasamahan ay nahaharap sa hindi magandang sitwasyon. Ang ilan sa mga kasamahan ni Qian Muyon na sumali sa kanyang grupo bilang ang kanilang Vice Lord candidate, ay binawi ang suporta sa kanya. At sa ibang natitirang mga kasamahan ni Qian Muyon ay wala nang magawa dahil sa ang buong Demonic Academy ay nasa ilalim na ng control ni Qian Yuwon, kaya naman ay nagsipagdesisyon na ang mga ito na lumabas na ng Demonic Academy, upang magawang suportahan si Qian Muyon mula sa labas. Ang 7 cadets na umalis sa faction ng Young Master ng Dark Clan, at ang 5 pang mga kadet mula sa mga elite clan na hindi pa nakakapamili ay nagbigay ng kanilang katapatan kay Qian Yuwon. Ngunit si Qian Yuwon na mas pinapahalagahan ng katapatan, ay hindi kumbinsido sa mga ito, kaya naman ay hindi nito tinanggap ang kahit na isa sa mga ito bilang kanyang mga tagasunod. Mabuti na lamang na si Chao Machok at Lisa Hiem ay natanggap bilang tagasunod ni Yuwon, dahil nagbigay ang mga ito ng katapatan bago pa labanan ng ating bida ang 4 na kadet na napaslang. Sa isang lugar naman sa Demonic Academy ay nagkaroon ng pagtitipon dito, sabi ng isa kay Yuwon na maaari nitong tanggihan ang mga nanggaling sa grupo ng Young Master ng Dark Clan, ngunit hindi ang 5 dahil kailangan niya itong tanggapin. Dagdag pa nito na naiintindihan niya ang kanyang nararamdaman, ngunit upang siya ay umangat bilang isang Vice Lord, ay kailangan nitong ng kahit na 12 mga leader na galing sa mga elite clan, upang maging mga saksi sa kanyang posisyon. Sabi pa nito na alam niya ang hindi magandang pakiramdam dahil sa panunood lamang ng mga ito at walang sinusuportahan kahit na ngayon, ngunit gamit ang 5 iyon ay magagawa nila mapunan ang kinakailangang bilang. Sang-ayon naman ang lahat sa sinasabi ni Chetek Gayem, at pinipilit nila ito na pumayag, dahil ang pagiging Vice Lord nito ang pinaka-prioridad nila sa ngayon. Tinanggihan naman ito ni Yuwon at sinasabi na ibang ruta ang tatahakin nito. Napatanong naman ang isa sa kanyang kasamahan na noong nakaraang araw pa lang nitong nalaman mula sa Academy Director na kailangan nito ng 12 leader na mula sa mga elite clan na tatayo sa kanya bilang kanyang mga saksi upang makaangat sa posisyon ng pagiging Vice Lord, kaya naman ay may iba pa bang paraan? Masaya namang sinasabi ni Yuwon sa mga ito na ngayon ay aalis na siya sa Demonic Academy. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa sinabing ito naman ni Yuwon ay nagulat ang lahat sa kanilang narinig. Ipinaliwanag ni Yuwon sa mga ito na mayroon siyang 2 dahilan kung bakit nais nitong umalis ng maaga sa Demonic Academy. Ang una ay ang makahanap ng saksi sa ibang pamamaraan. Ang ibang paraan ay dahil sa ngayon ay ang Lord at 8 sa iba pang mga Council Elder ay wala, dahil sa umalis ang mga ito upang magtungo sa Central Plains. Sabi ng isa na ibig sabihin ba nito na walang mga leader ng main clan ang naririto ngayon, ngunit sigurado ba ito na magagawa niyang magtagumpay? Sabi naman ni Wang Hul na wag na silang mag-alala dahil hindi naman ito aalis ng mag-isa. Nagulat naman ang iba sa sinabi nito dahil mukhang pati si Wang Hul ay sasama din. Sabi naman dito ni Wang Hul na hindi lamang siya ang sasama, agad naman ding sumagot si Moonju na sasama din siya dito. Nagulat naman sila nang pati si Baekgi ay nagsabi din na sasama,
dahil ang lahat ng kadet na nakapasa sa ikalimang pagsusulit ay aalis na. Sabi naman dito ni Moonju na kahit na may mga kakulangan pa ito ay magagawa naman niyang maprotektahan ang kanilang pinuno. Humihingi naman ng pasensya si Wang Hul dahil sa ganitong paraan pa nila ito nalaman, kaya sabi naman ng iba na pati sila ay sasama na din sa mga ito. Kaya naman sinabi ni Yuwon na naiintindihan nila ang katapatan nito sa kanya, ngunit kung totoo talaga na gusto nilang makatulong sa kanya, ay umalis sila sa Demonic Academy kapag na-master na ng mga ito ang kanilang mga martial arts. Natahimik naman ang mga ito at napasabi na lang na kahit ang tingin nito sa kanila ay hindi pa sila makakadagdag sa lakas ng kanyang puwersa, ngunit kahit na ganun ay iniisip pa din ito ang ikabubuti nilang lahat, kaya naman ay kailangan ng mga ito na magpalakas pa bilang ganti. Sa isip naman ng isang kasamahan ng mga ito na labis ang lungkot ang mayroon kay Heobong dahil sa hindi nito magagawang makasama sa pinuno nila. Nagulat naman sila sa biglang ginawa ni Heobong, dahil bigla nitong sinabi sa lahat na sasamahan din nito ang kanilang pinuno kaya naman ay sinabihan niya na huwag na nilang alalahanin pa ang kalagayan ng kanilang pinuno at pinayuhan sila na mabilis na magpalakas. Sa ginawang ito ni Heobong ay napakunot na lang ang mga noo at kilay ng ibang espada ni Yuwon na may iwan kasama ng ibang kadet. Bigla naman itong nagmakaawa kay Yuwon at sinasabi na sasama ito saan man magpunta si Yuwon. Sinabihan naman siya ni Baekgi na isasama nila ito ngunit huwag na lang nitong sabihin sa iba hanggat di pa sila nakakaalis. Dahil sa ginawang ito ni Heobong ay nagkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng ibang mga kadet, dahil sabi ng mga ito na sinabi ni Yuwon sa kanila na may one, ngunit isasama nito si Heobong, at hahayaan niya lang ba ito? Sabi niya kanina lamang na ang nais niya ay ang magpalakas pa sila. Dahil sa di na alam ni Yuwon ang gagawin ay sinabihan na lang niya si Heobong na siya na ang humanap ng paraan para makasama, hindi naman hinayaan na makasama si Heobong sa pag-alis ng mga ito at pinipigilan. Alas 8 ng gabi, sa Flying Phantom Clans Manor, ay may napansin naman ang gwardya sa malayo, at mukhang isang grupo ito na papalapit sa kinaroroonan nila. Agad naman nitong inalarma ang kanyang kasamahan at tinatanong kung sino ito dahil ngayon pa lang niya ito nakita, kaya naman ay tinanong na sila ng isa pang gwardya kung ano ang kanilang kailangan sa lugar na ito. Agad namang sinabi ni Yuwon na maari bang sabihin ng mga ito kay Sir Huan Yui, na pang-11 sa mga Council Elder, na si Cheon Yuwon, ika-12 sa Council Elder ay hinihiling na makita siya. Nagulat naman ang gwardya sa ipinakita ni Yuwon sa kanila, nang matapos na makumpirma ay agad na nagbigay galang ang mga ito sa Council Elder na nasa kanilang harapan. Sabi ng isa na sasabihin agad nito sa kanilang clan leader upang maipalam, kaya naman ay maghintay muna sila dito ng ilang sandali lamang. Napasabi naman si Heobong na mukhang may multo na lalabas anumang oras sa harapan nila, na sinang-ayunan naman ni Wang Hul. Sa isip naman ni Moonju, na hindi nito napansin nang magpunta sila dito dati ng kanyang lolo na ang lugar na ito ay medyo kakaiba. Kaya naman ay napapaisip naman ito kung mapapapayag kaya ni Yuwon ang clan leader dito, dahil mas maganda sana kung ang kanyang lolo ay nandito. Agad namang binati sila ng taong lumabas sa pinto, sabi nito na ang pangalan niya ay si Nuyayuni, at siya ang director dito sa Flying Phantom Clan. Nagtataka naman si Heobong dito dahil sa foundation nito at pulang lipstick ay di nito matukoy kung lalaki ba ito o babae. Sabi naman nito na narinig niya base sa kanilang bantay ay ang 12th Council Elder ay naririto, at tinuro si Wang Hul at tinatanong kung siya ba ito, agad namang tinuro nito si Yuwon at sinasabi na siya ang naghahanap sa kanilang clan leader. Agad naman nagpakilala dito si Yuwon. Sa nangyaring pagkakamali nito ay humingi naman siya ng pasensya at binabati ang pagdalaw ng 12th Council Elder sa kanilang lugar. Sabi nito na ang kanilang master ay sinabihan siya na dalhin ang 12th Council Elder sa kanilang guest house at upang mapagsilbihan ng kaunting salo-salo, kaya naman ay sinasabihan siya nito na pumasok na sila. Ngunit nang makapasok na ang dalawa ay hinaranggan naman sila Wang Hul ng mga gwardiya ng 11th Council Elder. Nang makapasok ay sinabi nito na nakalimutan niyang sabihin na ang kanilang master ay nais na makita ay ang Council Elder lamang,
At sana ay maintindihan niya ito dahil ang kanilang master ay mahiyain. Mula sa labas naman ay napasigaw si Wang Hul, at sinasabi dito na alam nito na isa itong hindi magandang tanong, pero paano sila makakasigurado na ang kanilang pinuno ay hindi mapapano kung mag-isa lamang ito na papasok sa loob? Natuwa naman ito at pinupuri si Wang Hul, dahil sa hindi lamang ito isang gwapo at matipuno ay tapat din ito. Sabi nito na ang leader ng kanilang clan ay hindi isang uri ng tao na hindi nagbibigay ng galang sa isang council elder ng kanilang demonic cult. Dagdag nito na bakit hindi na lang ganito, hahayaan nila makapasok ang isa pa sa kanila, at siya na ang bahala kung sakaling sigawan man siya ng kanilang master. Nagalit naman si Heobong dahil bakit isa lamang, nang bigla namang nagsabi si Moonju na siya na ang sasama dito. Kaya naman ay sinabi nito na pumasok na sila. Habang naglalakad ang mga ito ay sa isip ni Yuwon na akala nito na ang itsura sa labas ay parang kakaiba, ngunit ang itsura nito sa loob ay sobrang nakakatakot hindi gaya ng kanyang naiisip. Nang makapasok naman ang mga ito sa guest house ng kanilang clan ay nagulat naman ang dalawa, dahil sa loob nito ay may 7 tao na iisa lamang ang mga muka. Narinig nito na ang Thousand-Face Phantom ay kilala sa mundo bilang magaling sa paggawa ng mga maskara. Ngunit ang isang ito ay sobrang polido ang pagkakagawa, at ang lahat ng mga ito ay parang iisang tao lamang. Agad naman na nagpakilala ito na siya si Huan Yui, ang leader ng Flying Phantom Clan. Nagpadala naman dito ng sound telepathy si Moonju kay Yuwon at sinasabi na ito ang kanyang tiyuhin. Ngunit ibang-iba ang mukha nito sa kanyang memorya. Sabi ni Yuwon na malihim ang isang ito, ngunit ano naman kaya ang ibig sabihin nito? Nagpakilala naman dito si Yuwon bilang ang bagong 12th Council Elder, sabi naman nito na alam na niya ang patungkol sa kanya, kaya naman ay lumapit na ito at nang makapagtsaa at makakain sila habang nag-uusap. Nagpakilala naman agad si Moonju, ng Dark Dragon Palm Clan, at matagal-tagal na din silang di nagkita. Bigla naman itong natigilan, matapos ay sumagot ito na matagal-tagal na din mula nang huli. Nakita niya ito pati na din ang kanyang kapatid bago ito pumasok sa Demonic Academy, at mukhang naging maayos naman ang pagdadala nito sa ibinigay nito sa kanya. Masaya naman na sinabi ni Moonju na naaalala pa din pala niya ang tungkol dito. Matapos ay nagpadala ito ng sound telepathy kay Yuwon at masayang sinasabi na ito nga ang tunay na Council Elder Huan Yu. Dahil sabi nito na siya lamang ang nakakaalam na ito ay nakasuot ng maskara. Sabi naman dito ni Yuwon na kung alam ba nito kung bakit gusto niya itong makausap, sabi naman nito na naparito ba siya upang makuha ang kanyang Jade Medallion, dahil hindi ba ito ang dahilan kung bakit ito pumunta dito matapos na manalo sa labanan ng mga tagapagmana at umalis ng Demonic Academy. Mayroong 2 paraan upang makaangat sa posisyon bilang isang Vice Lord. Ang una ay ang 12 leader ng mga elite clan na tatayo upang maging testigo sa kanya, ang pangalawa naman ay ang 3 sa 12 council elder ang kikilalanin siya bilang Vice Lord. Ang Jade Medallion ay nagsisilbing pagkakakilanlan ng mga council elder, dahil dito, kapag ito ay ibinigay nila sa napili nilang tagapagmana ay nagsisilbi itong pagbibigay ng kanilang katapatan at pagkilala bilang isang Vice Lord. Sabi ni Yuwon na maayos kung ganun, kaya naman ay titigilan na niya itong kausapin bilang isang council elder ng demonic cult, dahil naparito siya upang manghingi ng isang pribadong pag-uusap bilang Vice Lord candidate ng demonic cult. Sabi naman nito na tinatrato naman na niya ito bilang isang Vice Lord candidate umpisa pa lang, at hindi ba alam nito na kapalit ng kanilang mga Jade Medallion ay may karapatan sila upang masubukan ito. Gusto pa sana nitong bigyan pa siya ng oras habang nakikipag-usap, ngunit dahil sa inirekta na din niya ang nais nito ay ganun din ang gagawin niya. Ang unang pagsubok ay ang kanyang observation skill, tinanong nito si Yuwon kung mahuhulaan ba nito kung sino sa kanila ang tunay na clan leader. Sa isip naman ni Moonju na medyo mahihirapan silang matukoy ito, ang mga skin mask ng mga ito ay perpekto ang pagkakagaya. Kahit na ang mga kulubot nito sa muka at sa hugis ng mga balbas ng mga ito ay magkakamukha din, at hindi niya alam kung paano niya ito nagawa, dahil ang kanilang mga chi ay pakiramdam niya ay parehas din.
Hindi lang sa pagsusuot ng mga ito ng skin mask, dahil ang kanyang uncle ay pinaglaanan ito ng madaming oras upang ang mga taong ito ay maturuan na magaya siya ng ilang taon, at ito ay hindi madali upang matukoy kahit na gaano pa kalakas ang pandaman nito gamit ang chi. Dagdag naman nito na hindi sinasabi ng mga ito upang manghula siya, dahil maari naman ito gamitin ang oras habang nagchatcha sila, nang mabilis namang sinabi ni Yuwon na nahanap na nito ang tunay na clan leader. Nagulat naman ito sa kanyang narinig kay Yuwon, matapos ay tinignan ni Yuwon ang clan director na naghatid sa kanila dito, dahil sa gulat ay napalingon naman ito sa ibang direksyon. Matapos ay naramdaman nito na parang siya ang tinutukoy ni Yuwon, kaya naman ay nagtanong ito sa ating bida kung ang tinutukoy ba nito ay siya ang tunay na clan leader. Nagpadala naman ng sound telepathy si Moonju kay Yuwon at sinasabi na base sa sinabi sa kanya ay sino sa mga nakaupo ang tinatanong ng council elder ang tunay. Kaya naman nagpaliwanag si Yuwon, sabi nito na ang pagkakasabi sa kanya ay tukuyin lamang at hindi nagsabi na ang 7 nakaupo lamang ang mga pagpipilian nito. Sabi naman ng clan director sa kanya na upang masabi na siya ang tunay na clan leader dahil lamang doon ay inaasahan nito na hindi nito mabilis na sasayangin ang kanyang pagkakataon. Nang bigla naman itong inatake ni Yuwon, sa nangyari ay nagulat naman si Moonju dito. Sa ginawang ito ni Yuwon ay madali lamang nitong nasalag ito, sabi naman nito na mukhang nahuli na siya ng ating bida, at papaano naman niya itong nalaman. Sabi sa kanya ni Yuwon na ito ay dahil sa sound telepathy, nagtataka naman ito sa tinutukoy ng ating bida. Sabi nito na habang binabati ni Moonju ang isa sa mga nakaupo ay napansin nito na biglang natigilan ang kausap ni Moonju, at kapag ang isa ay nagpapadala ng sound telepathy, ang vocal cord ay nagba-vibrate ng bahagya. At walang isa sa mga ito ang tunay na clan leader na nagpapadala ng sound telepathy, kaya naman ay sa isip nito na kailangan niyang gumawa ng isang usapan na ang peke ay hindi agad na makakasagot dito. At ito nga ay nang tinanong niya kung sa tingin ba nito ay alam niya kung bakit ito humiling ng pribadong pagpupulong dito. Nang sumagot ito, ay napansin niya na wala sa mga ito ang nag-vibrate ang mga vocal cord. Sa isip nito ay nagdadalawang isip siya kung tama ang kanyang hinala o di kaya ay nagagawa ng mga ito na magpadala ng sound telepathy nang hindi nagba-vibrate ang kanilang vocal cords. Kaya naman ay tinanong niya ang nanomachine kung maari din ba nitong marinig ang ibang mga sound telepathy galing sa ibang tao, na sinabi naman ng nanomachine na posible ito. Kaya naman habang nagpapatuloy si Yuwon sa pakikipag-usap ay sinabi ng nanomachine na ini-adjust nito ang pandinig ni Yuwon upang marinig ang ibang sound frequency sa paligid. At maya-maya pa ay sinabi ng nanomachine na mayroong ibang sound frequency na may ibang vibration ang kanyang na-detect sa malapit. Kaya naman ay nagpatuloy lamang ito sa pakikipag-usap sa 7, sabi nito na maari palang marinig ang ibang sound telepathy at salamat dahil sa may nanomachine ito, ay may kakayahan na itong malaman kung sino sa mga ito ang nagpapadala ng sound telepathy. Sabi niya na matapos nitong batiin si Moonju ay mayroong kaunting paghinto bago ito makasagot, at magmula doon ay nagupisa na itong maghinala na may isang tao sa paligid na nagpapadala ng mga sound telepathy. Ngunit sa 7 tao na nakaupo dito, ay wala isa sa mga ito ang nagba-vibrate ang kanilang mga vocal cords. Kaya naman sa isip nito na wala sa mga ito ang nagpapadala, at tanging siya na lamang ang nag-iisang tao na posibleng magpadala ng sound telepathy sa mga ito sa loob ng kwarto. Sabi naman nito na ginamit niya si Moonju upang maging parte ng panlilinlang nito sa kaniya, ngunit ang nangyari ay mukhang naghukay ito ng kanyang sariling libingan, talagang nakakahanga. Matapos ay masaya itong nagpakilala na siya si Huan Yui, ang leader ng Flying Phantom Clan, at nagpakilala din ulit dito si Yuwon. Sabi nito na dahil sa nakapasa na ito sa unang pagsubok ay maari na silang magtungo sa ikalawa ngayon din. At nagpakawala naman ito ng isang atake kay Yuwon, sa nangyari ay namamangha dito ang ating bida dahil isa iyong malakas na chi attack. Hindi naman ito tumigil at sinundan pa nito ng kanyang Phantom Swipe technique. Sa ginagawang ito naman ng 11th Council Elder ay mukhang nahihirapan na salagin ni Yuwon, ngunit nang matagumpay niya itong nasalag, ay sinipa naman siya nito at nagresulta sa pagkakatalsek nito sa labas.
Napasigaw naman dito si Moonju dahil sa sobrang pag-aalala. Agad namang nakatayo dito si Yuun, masaya naman itong sinasabi kay Yuun na dahil sa ayaw nitong masira ang kanilang guest house ay pinalabas na niya ito. Sa isip naman ng ating bida na ang teknik na nakita niya kanina ay ang phantom swipe na nakita niya sa ikalimang palapag ng Demonic Precious Library, at mas pulido ito kumpara sa kanyang nabasa, at ang kahinaan ng atakeng ito ay naayos na. Habang papalabas naman ito ay sinasabi niya kay Yuun na malaki ang inaasahan nito sa kanya dahil sa nabalitaan niya na natalo niya ang leader ng Poison Clan, ang matandang iyon ay kahit na uugod-yugod na ay tunay na isa itong halimaw. Hindi ito nagkaroon ng pagkakataon na malabanan ito dahil sa wala namang dahilan, ngunit siya na nagawang matalo ito ay isang magandang kapalit, at kagaya sa kanyang mga narinig patungkol dito ay isa din itong master ng blade, na tinuruan ng Right Guardian na si Sibmeng. Napakagandang pagkakataon dahil ang kanyang pagkadalubhasa sa martial arts ay ang Flying Phantom Blade, at agad naman na itong naghanda, dahil sa nakita ni Yuun dito, ay nag-umpisa na din itong maghanda. Namamangha naman ito sa hawak na blade ni Yuun at mukhang isang magandang laban ito, kaya naman ay hinihiling niya na gawin nito ang kanyang lahat na makakaya gaya ng ginawa nito sa laban nila ng matandang si Baek-oh ng Poison Clan. At agad naman ang sinugod ng 11th Council Elder si Yuun, at nang makalapit ito ay matagumpay naman itong nasalag ni Yuun. Sa labas naman ay narinig ito ni Lawang Hul, at sa galit naman ni Baekgi ay agad itong sumugod sa mga gwardya na nakabantay. Nang makalapit ay agad niyang binigyan ang mga ito ng atake sa pamamagitan ng pagsipa sa mga ito at sinasabihan na itabi ang mga ito, at nang matapos ay dumiretso na ito papasok. Napatanong naman ang isa kay Heobong at sinasabi kung ayos lamang ba na umatake sila ng ganito. Sabi naman dito ni Heobong na ang kaligtasan ng kanilang pinuno ang mas mahalagang unahin nila. Sa loob naman sa nangyayaring labanan ng dalawang Council Elder, ay humahanga ang 11th Council Elder kay Yuun, dahil sa napakalakas nito at naabot ang ganitong level ng martial art prowess sa edad na 20, ngunit ang ipinapakita nitong lakas ngayon ay hindi sapat upang magawang pugutan nito ng ulo si Baek-oh. Kaya naman sinabihan niya ito na tingin ba ng ating bida na magagawa niyang makuha ang kanyang Jade Medallion sa ganitong lakas lamang. Sa isip naman ni Yuun na tingin nito na hindi niya magagawang matalo si Elder Council Huan gamit lamang ang Butterfly Dance, kaya naman kung ganito ang sitwasyon, ay sa tingin nito na ito ang pagkakataon upang masubukan ang teknik na iyon. Matapos ay napa-address ito sa Council Elder at naghanda upang umpisahan ang kanyang gagawing atake. Sa nakita naman ng Council Elder sa ginagawa ni Yuun ay napapatanong ito na anong klaseng form naman ito dahil hindi niya pa ito nakikita dati. Masaya namang binabalaan ito ni Yuun, sabi nito na dahil sa hindi pa niya ito nakokontrol ng maayos, sana ay gawin nito ang lahat ng kanyang lakas upang salagin ito. Sa sinabing ito naman ni Yuun ay nakaramdam ito ng inis. Sa isip naman niya na ito kaya ang blade technique na nagawang pugutan ang matandang si Baek-oh, kung ganun ang kaso ay gagamitin na niya din ito. Matapos ay sabay na nagsisugod ang dalawa, ginamit naman nito ang kanyang ipinagmamalaking Flying Phantom Blade, Ultimate Technique, Ascension of the Flying Blade Phantom, sa pasugod na si Yuun. Di rin nagtagal ay nagpang-abot na ang kanilang mga atake na nagresulta sa pagkakapinsala ng paligid dahil sa lakas ng mga ito, ngunit hindi na nito nakayanan ang malakas na atake ni Yuun, at nagulat naman ito dahil sa nagawang mahiwa ang kanyang palad ng atake na iyon, matapos ay nakita nito si Yuun sa kanyang harapan, at napasigaw na lang at napapikit, nang biglang may malaking pagsabok na naganap. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Habang papasok naman si Baekgi ay may isang atake na papalapit sa kanya, dahil sa nakita niya ito agad, ay matagumpay naman itong nakaiwas. Napasabi na lang siya na isa itong claw technique, matapos ay nagsalita naman ang tao nato. Ito ang pagpasok ng walang permiso. At saan naman balak nitong magpunta, at ito ay sa core member ng Flying Phantom Clan, na si Ogoong. Agad namang nakasunod dito si Lawang Hul,
ngunit nagulat sila dahil napapalibutan na ang mga ito ng mga kawal ng Flying Phantom Clan. Sabi naman ng isa na nangyari nga ang gaya ng kanyang inaakala kanina. Napansin naman ni Heobong ang mga nakapalibot sa kanila, at mukhang ang lahat ay mga nakasuot ng mga maskara. Sabi naman ng core member sa mga ito na hindi lamang isa kundi 4 ang nakapasok, at mukhang nawawala na ang mga ito sa kanilang sarili, at nagtanong naman ito kung anong clan ang kinabibilangan nila upang maging ganito kabastos. Pinigilan naman ni Wang Hul si Becky dahil sa nakakaramdam na ito ng galit. Nagsalita si Wang Hul at nagpakilala, at siya ay mula sa Dark Fist Clan. Sabi naman niya na Dark Fist Clan ba ang sinabi nito? Ibig ba na sabihin nito na siya ay anak ng clan leader Go Wan Hyun, at sinang-ayunan naman ito ni Wang Hul. Matapos ay sinigawan naman niya ito at sinabi na ang isang anak ng elite clan na nagawang pumasok sa manor ng ibang clan sa kalagitnaan ng gabi, ay ang ama ba nito ay tinuruan siya na ito ay hindi katanggap-tanggap na aksyon. Humihingi naman ito ng pasensya sa core member ng Flying Phantom Clan, ngunit kinailangan nilang pumasok dahil nais nilang malaman kung may masamang nangyari sa kanilang pinuno. Tinanong naman niya si Wang Hul kung sino ang tinutukoy nito, sinagot naman siya nito at sinabi na ito ay ang Young Master Qian Yuwun, ang 12th Council Elder ng kanilang demonic cult. Sa isip nito na ang bisita na dumating upang makita ang kanilang clan leader ay si Young Master Qian Yuwun pala. Natigilan naman sila nang may marinig na naglalabanan sa malapit, kaya naman ay sinabi ni Wang Hul na sana ay payagan nila ang mga ito na makita ang nangyayari sa kanilang pinuno, dahil bilang kanyang mga alagad ay hindi sila basta lamang natatayo dito. Humingi naman ito ng pasensya kay Wang Hul dahil kahit sila ay hindi maari na makagulo sa kanilang clan leader. Kaya naman sinabi ni Wang Hul na dahil dyan ay wala na silang pagpipilian pa. Dahil hindi na nila makakaya pa na magsayang ng oras dito, kaya naman ay pagpasensyahan na lang nila ang gagawin ng mga ito. Dahil sa mga bata pa ito, ay bibigyan niya ng isa pang pagkakataon ng mga ito, at kapag umatras ang mga ito ay sasabihan niya ang kanilang clan leader na siguraduhin ang kaligtasan ni Young Master Qian Yuwun. Nang nakaramdam naman ang mga ito ng isang malakas na enerhiya sa paligid. Maya-maya pa ay nagumpisang mawasak ang pader sa kanilang harapan, at nang tuluyan na itong mawasak ay napahinto na lang ang mga ito. Sa pagtataka ng core member ng Flying Phantom Clan ay nagtatanong ito na kung ano ba ang nangyari. Kitang-kita naman ang malaking bakas ng ataking iyon na nagawang tumagos sa kabilang bahagi ng pader. Dahil dito ay nabahala ito at nagpasya na puntahan ang kanilang clan leader, kaya naman ay sinabi ni Wang Hul na sundan nila ito. Sa loob naman ay hinihingal at kinakabahan naman dahil sa takot na naramdaman ng 11th Council Elder. At sinasabi na ang tao sa kanyang harapan ay tunay na isang halimaw. Kaya naman ay agad na itong lumuhad sa harap ni Yuwun at sinabi na siya si Huan Yui, ang 11th Council Elder ng demonic cult, at leader ng Flying Phantom Clan, ay kinikilala ang Young Master Qian Yuwun bilang isang Vice Lord, kaya naman ay tanggapin nito ang Konyuing Jade Medallion bilang tanda ng kanyang katapatan. Nang makarating naman sila Becky dito ay nagtataka sila, sa isip ni Wang Hul na ang taong ito ay hindi ang tunay na director ng clan ngunit ang totoong clan leader. Nang matapos ay nagpunta na ang mga ito sa guest house ng kanilang clan, humihingi naman ito ng paumanhin sa nangyari. Sabi naman ni Yuwun dito ay bakit nakasuot pa din ito ng kanyang skin mask, at wala ba itong intensyon upang ipakita nito ang kanyang sarili sa kanya. Sinabi naman nito kay Yuwun na ang kanilang Flying Phantom Clan ay isang dark organization na nakatalaga sa assassination, kaya naman ay hindi nila maaring ipakita ang kanilang mga sarili bukod sa Lord, at magpapakita lamang ito sa kanya kapag siya ay naging isang Lord na. Kaya naman tinanong na lang nito na si Huanya ay kung ito ay kanyang tunay na anak, masaya naman itong sumagot na alam na pala nito ang tungkol dito. Sabi ni Yuwun na nakasama na nito si Huanya bago ito lumabas sa Demonic Academy, sinubukan niya itong kuhanin, ngunit sabi nito na hindi sila maaring sumunod sa kahit na kanino nang walang utos ng kanilang clan leader. Sa isip naman ni Yuwun na nalaman niya agad na nakasuot ito ng skin mask. Mabuti na lamang at mayroon siyang nanomachine,
Ngunit naguguluhan ito dahil lagi niyang sinasabi na ang kanyang ama ay isang clan leader. Sabi naman ng 11th Council Elder na hindi na ito maaring magkaanak. Naguluhan naman sila Wang Hul at Heobong sa sinasabi nito sa kanila. Sabi nito na ang Silent Phantom Art ay ang breathing technique at cultivation ng kanilang clan, at nagtataglay ito ng napakalakas na yin energy, at upang may master ito ay kailangan nilang tanggalin ang kanilang ari. Nagkaroon naman ng hindi magandang pakiramdam sa pagkakasabi nito sila Wang Hul at Heobong. Dagdag pa nito na upang maipagpatuloy ang angkan ng mga ito ay kinailangan nila na mag-ampon, at ang relasyon nila ni Huanya at sa kanya ay parang isa lamang master at disciple, kaya naman ay sinabihan nito ang lahat na ang mga sinabi niya ay dapat na walang iba na makakaalam, at kalimutan nila ang mga ito dito ngayon, at tinatanong kung naiintindihan ba ito ng lahat.